Now, another love song o another hit song ang pag-uusapan po natin. Ang title po ng aking preaching for this morning is... Yan, diba? If you are familiar with this song, ito po ay awit. Ito po ay kanta ng isang foreign artist na ang pangalan ay si Ellie, I don't know to pronounce, Ellie Goulding. Siya po ay babae. So, kinanta niya po yan. If you are familiar with the lines, love me like you do, la la, love me like you do. Diba? Tapos sunod niya, touch me like you do, diba? Touch me like you do. Tapos yung end ng kanta niya, what are you waiting for? Diba? Alam ng mga ibang kasama natin dyan. So, nakaka-relate tayo. You know what? Yung music po na yan, bagamat luma na po yan, actually, sumikat po yan sa mga weddings at sa mga movies, foreign movies na ginagawa nilang background song po yan or backdrop song nila. Pero you know what? That title or that lyrics or that statement, love me like you do, alam nyo ba na bago pa ito maging pop song, alam nyo ba na matagal na itong sinabi ni Jesus sa atin? Love me like you do. Paano parang, iibayin lang natin, no? Pero hindi mismo ganyan yung word per word, pero actually, yun na rin mismo yun. Mahalin mo ko, diba? Kung paano mo ako minahal. Actually, nagmula yon kay Jesus at ipinapasa niya yun sa atin. Ba? Ito po yun ang sinabi ni Jesus na hindi po ito pakiusap. Kasi itong kanta na to pakiusap eh. Love me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Pero ito pong sinabi ng ating Panginoon dito, hindi po siya nagmamakaawa. Ito po ay commandment. Sabihin niyo nga commandment. Utos po ito. So sabi ng John chapter 13 verse 34, a new commandment I give you, that you love one another. Magmahalan kayo sa isa't isa, just as I have loved you. Magmahalan kayo sa isa't isa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. May kausap? So, ganun po yung ibig sabihin. Ang tanong po, ay bago ba itong commandment na ito? Kasi sabi dyan, a new commandment I give you. Ito po ba'y bagong utos? Bago ba to? Parang sa Old Testament pa lang eh. Sa Ten Commandments pa lang. Di ba? Love God with all your heart, soul, mind, strength. Ano pa sabi ron? Love your neighbor as yourself. So yung statement po na yung love your neighbor as yourself, ayun na rin po yung love one another. Pag minahal mo ang kapwa mo, minamahal niyo po ang isa't isa. Pero you know what? Paano ito naging bago? Kasi hindi naman bago yung command na yun eh. Pwede ba magano? Paano naging bago ang utos na ito? Love one another. Is it new? Hindi na, luma na. Di ba madalas natin marinig, mahalin mo yung kapwa mo. Huwag kang gagawa ng masama. Di ba? Mahalin mo yung magulang mo, mahalin mo kapatid mo. Paano siya naging bago? Anyone? Any idea? Paano naging bago ang utos na ito? Hindi kasi pwedeng sinabi ni Jesus na bago, tapos parang luma naman. Any answer? Bibigyan ko na, ano ba? Itlog. Okay, sabi po dyan, love one another is an old command. Right. Pero naging bago siya because yung love one another, love your neighbor, hindi mo siya mamahalin kung paano mo siya gustong mahalin. Mahalin mo siya kung paano ako nagmahal. Nagagets niyo po ba? Minsan kasi tayo, nagmamahal naman tayo eh. Kaya lang, base sa atin. Pero ang gusto palang pagmamahal ni Lord, as an example, love them as I do. Mahalin mo sila, magmahalan kayo, kung paano ako nagmahal. Love others as I do. At ito yung naging bago. Yung as I do, as I love you. Madalas kasi nagmamahalan tayo sa paraan lang na kung paano lang natin gustong magmahal. Tama? Yung mahal mo lang, yung minamahal ka,
yung pinapansin ka, pero yung mga parang hindi naman ako pinapansin nito, diyan ka lang, diba? Deadmaan na lang tayo. Tama? Ayun yung nagmamahal ka base sa gusto mong pagmamahal. Pero dapat pala, magmahal tayo base sa gusto ng Diyos kung paano siya nagmahal sa iyo. May kausap. Sa mundo po, kapag sinabi po nating, love me like you do, ang ibig sabihin po niyan, mahalin mo ako base sa nararamdaman mo. Love me as you do, di ba? Mahalin mo ako base sa nararamdaman mo. Ibig sabihin, kapag kinikilig ka, mahalin mo ako kasi kinikilig ka eh. Tama? Kapag may spark sa'yo, mahalin mo ako kasi may spark sa mata mo. Diba? Kapag mabait ako, mahalin mo ako. Kung feel mo, vibe tayong dalawa, mahalin mo ako. That's how you feel. But love is beyond feelings. At para kay Jesus, iba po ito. No? Hindi po ito yung sinasabi natin kanina, na mahalin mo ako base sa nararamdaman mo. Para kay Jesus, kapag sinabing love them like I do, hindi siya tumitingin doon sa salitang mood. Sabihin nyo nga mood. Ang do, yung gawa ni Jesus, ang do ni Jesus ay hindi nakabase doon sa emotions, kundi nakabase siya lagi doon sa action. Amen po ba? Because love it's never just a feeling. Actually, hindi lang siya Love is always, pag unang search mo sa dictionary, love is always a verb. Action word po yan. Laging dinidescribe siya as action. Maging yung 1 Corinthians 13, lahat po yun ay actions. Amen? Kaya ang challenge po doon, yung action na yun, love one another as I do. Ibig sabihin, minahal tayo ni Jesus kahit hindi tayo lovable. Niyakap tayo ni Jesus kahit hindi tayo huggable. Diba? Minahal tayo ni Jesus kahit minsan dinedeny natin siya, dinededma natin siya, tinatwa natin siya, pero still minamahal niya tayo. Ganun po magmahal ang ating Panginoon. Minahal niya tayo kahit napako siya sa krus, kahit sugatan siya. Are you with me? Nagigets? Ganun niya tayo kalaking minahal. But the big question now, ang tanong, paano ba magmahal talaga si Jesus? So, lalalim pa ulit tayo, no? Kung gusto natin magmahal katulad ng pagmamahal ni Jesus, tanungin muna natin, paano ka ba binahal ng Diyos? Diba? Kung gusto mo masunod yung love like He does or like He did, kailangan mo muna maintindihan kung paano kanya minahal. So in our series, Beyond Feelings, ngayon po, matututunan natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi kilig na nawawala, kundi ito ay desisyon na dapat nananatili. May kausap. Kasi pag nagmahal ka, dapat hindi mawala yan. Minahal mo eh. Tama? Maging sa pag-aasawa, pinakasalan mo na nga yan eh. Diba? Tuloy-tuloy mo yan. Dapat nananatili. At ganun tayo minahal ng Panginoon. Ganyan. Nanatili ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po siya conditional na magmahal. Kasi tayo conditional eh. Pag eto ginawa mo, mahal kita. Pag iba na ginagawa mo, hindi na kita love. And today, 3 bagay lang po ang bibigay ko sa atin. Ilan? 3. We will learn kung paano tayo minahal ni Jesus sa 3 kaparaanan. Number 1, are you ready? Number 1, Jesus loves us beyond our performance. Minahal tayo ng ating Diyos, minahal tayo ni Jesus, hindi base doon sa ating pong gawa o hindi lang nakabase sa ating performance. And that kind of love is what we call unconditional. Sabihin nyo nga, unconditional. Diba? Agape love. Yung agape love, minahal tayo ng Diyos na hindi siya naghihintay ng kapalit. Minahal tayo ng Diyos no matter what you do, no matter who you are, minahal niya tayo. Sana ganun din tayo magmahal sa kapwa natin, sa magulang natin, sa kaibigan natin. We love people beyond our or their performance.
May kausap ba ako? You know what? Ang naging siste kasi, mula bata pa lang tayo, ang mundo po kasi tinuturuan tayo na ang atensyon at pagmamahal ay nakukuha sa pamamagitan ng merit-based or performance. Ganon tayo tinuturuan ng mundo magmahal eh. 'Di ba? Sa school pa lang, elementary pa lang, 'di ba? Sa mga toddlers pa lang, yung mga, ang tawag doon, sa daycare pa lang, 'di ba? Pag ang bata sumusunod, 'di ba? Kapag mataas ang grades, binibigyan ng, yan, may reward. May reward system. 'Di ba? Maging may merit base. Pinapakitahan sila ng appreciation, pinapakitahan sila ng love ni teacher kasi sumusunod, kasi may ginagalingan, therefore, may reward. Walang mali. Pero the problem is, baka yun lang ang maging definition natin. Kaya ang love natin, kapag ginagalingan lang, kapag ganun lang, kapag nakikinabang lang. Di ba? Even sa sports, kapag magaling ka sa sports, ikaw ay pinapalakpakan, ikaw ay nire-recognize, sinasabitan ng medalya kasi magaling ka. Diba? Talagang ngayon, hindi man ang ano natin, kahit talo, pero bida pa rin. Talaga namang magaling talaga at malayo yung narating kaagad. Even sa atin, no, yung mga anak po natin, kapag good boy or good girl, may hug ka kay mama, kay papa. Ganun tayo no? Kapag ganun ba tayo magmahal? Nagpapakita lang tayo ng love or appreciation kapag ang bata ay good. Kapag bad, bad na rin ako sa'yo. Ganun ba ang magulang? Hindi ba't hindi? Dapat hindi. Good man or bad man ang maging result ng bata sa schools, sa kanyang pag-aaral, hindi tayo nagbabago. We are not loving them based on their performance, but yung pag-ibig natin sa kanila ay laging unconditional. May kausap ba ako? Ang problema po, dinala natin ito sa spiritual life natin. Dinala natin yung turo ng mundo sa buhay nating spiritual. Akala natin kailangan maging perfect Christian para hindi ka i-unfriend ni God. Uy, dapat galingan ko sa church. Di ba? Dapat, yung nakabase lang tayo on duty. If that is our mindset and perspective natin ng relationship with God, medyo hindi siya nagiging maganda. Hindi siya nagiging di ba? Pre-loving. Laging pilit ang ginagawa mo, laging in duty kasi ang tingin mo, nakatingin si pastor. Di ba? Sabi nga, maganda, naglilingkod tayo kahit walang nakatingin. Kasi ginagawa natin ang isang bagay kasi may love. Kagaya na itong drum set na to, makintab. Kasi mahal ng mga drummer ang pag-worship. Amen? Ginagawa natin isang bagay because out of love. And that is unconditional. Amen po ba? Jesus loves us unconditionally. Hindi niya tinitignan yung likes or achievements po natin. God or Jesus simply loves you because He is love. Tuldok. Mahal ka ng Diyos. Wala kasi. Diba? Kasi ganito, kasi ganyan. Sa totoo lang, pag sinabi natin ito sa kapwa natin, alam mo kapatid, mahal ka ng Diyos. He loves you simply because God is love. Hindi pwedeng hindi magmahal ang Diyos. Magmamahal siya because God is love. But actually, God or Jesus didn't flinch when we fail. Ano ibig sabihin ng flinch? Ibig sabihin, ang Panginoon po, kahit tayo sumasablay, hindi siya nata-turn off sa'yo. Yes, nagkakamali tayo, nasasaktan mo siya, pero yung pag-ibig niya hindi kumukonti. Madalas ang ibang tao, napiplinch or napapa-atras, nata-turn off kapag may nalaman na hindi magandang kwento about us. Nagbabago ang tingin sa atin na para bang hindi rin sila nagkakamali. Tama? Dapat, ang tingin ni Jesus Christ, no matter what, still I will love you.
Pero si Jesus, you know what? Si Jesus po, alam ni Jesus ang lahat ng pagkakamali mo, ang pagkakamali natin. Kailan yon? Alam ni Jesus yung pagkakamali natin in the past, in the present, at maging yung gagawin mo pa lang, alam niya ni Jesus yon. Actually, minahal niya tayo ni Jesus bago ka pa magkasala. Amen? At alam niya yung future bago ka pa niya minahal. Alam niya na yung future na yon. Hindi siya nagugulat. He doesn't flinch kung may nagawa kang pagkakamali, natumba mo yung isang bagay. Minsan tayo mga magulang Pag yung anak natin may nagawang pagkakamali, nabasag yung baso. Triple time, quadruple time. Ang daming sinasabi. Minsan nakalimutan. Ako po, na-review po ako ng misis ko. Why? Kasi ganun yung nakalakihan ko nung aking kabataan. Pag may nangyaring hindi maganda, usually sumisigaw, nagagalit. Bago mo sermonan yung anak mo, tignan mo muna kung nasaktan. Oo nga, nasaktan nga. Nagdudugo na, dinagdagan mo pa yung sakit. May nangingiti dyan. It's a normal reaction po natin, no? Kaya naman tayo nagagalit kasi ayaw natin silang masaktan. Kaya lang minsan, hindi natin alam, nasaktan na nga sila, sinaktan mo pa ang puso ko. Di ba? Parang masakit na nga sa labas, pati puso nila, sa bigat ng binibitawan natin salita, doon sila nasasaktan. May kausap ako. Ang Panginoon po, hindi siya nagsasabing, pag nakagawa tayo ng mali, ganyan ka pala. Ayoko na sa'yo. Nagpe-flinch, nagte-turn off, umaatras, nangangayaw. May kausap. Naalala niyo si Jesus bago siya hulihin. Bago siya ipako sa krus, bago siya ipagkanulo. Naalala niyo ba si Jesus yung ganong pagkakataon sa buhay niya? You know what? Meron pong verse sa Bible, hindi ko na babasahin kasi mahaba, pero kukwento ko na lang. Doon po sa text na yon, sa John chapter, wag na nga, sa verse. Ito po yung story sa Bible na kung saan si Jesus, pinakita sa kanya ng Ama what will happen in His death. What will happen in the future. Alam na ni Jesus lahat ng yon. Diba? Bagamat alam niya yon, diba? Alam niya na iiwan siya ng mga disciples niya doon sa Garden of Gethsemane. Lahat magpupulasan. Hinuhuli si Jesus. Sabi, mahal nila si Jesus, hindi ka namin iiwan. Pero lahat nagpulasan, nagtakbuhan. Alam din ni Jesus that He will be betrayed by a kiss. Smack. Alam ni Jesus that He will be betrayed by a silver sa pamamagitan ng halik. Alam niya yon. Alam din ni Jesus, those very moment na ididinay siya ni Peter 3 times. 3 beses mo kung itatatwa. Alam niya yon. Pero still, what did Jesus do? Diba? Anong ginawa ni Jesus? Sabi ng verse doon, hindi ko nilagay dyan. Diba? Yung damit niya, kasi yung damit nila mahahaba Inangat niya, tinali niya, what else? Kumuha ng planggana, hinugasan ang paa ng kanyang 12 disciple. Kung ikaw yon, alam mo na si Judas, huhudasin ka. Alam mo na iiwan ka ng mga, baka hindi mo hugasan yung paa, baka hibuhos mo yung tubig sa kanila. Kayo Tama? Tao tayo. At ganun tayo mag-response ng pag-ibig. Diba? Hindi na nga love yun Inis at galit na yun Ikaw, Peter dininay mo ko, hindi lang isa. 3 beses mo akong itatatwa. Pero anong ginawa ni Jesus? Kumuha ng planggana, amin na paa nyo, hugasan natin, ang dudumi. Diba? Normal. Ang bait-bait ng Lord, gano'n siya magmahal. Gano'n niya pinakita. Hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disciples. Walang feeling flinch na napaatras siya, susugatan ko tong kuko na to, i-murder ko to. Diba? Walang ganung ginawa si Jesus. May kausap ako. Because His love is beyond performance, Christ's love is unconditional love. Amen. Diba? Noong itinatwa ni Pedro si Jesus, you know what happened? Nung tinatwa,
after the resurrection, ilang araw lang, ang ginawa ni Jesus, hinanap niya kaagad si Pedro. Biro mo, no? Nangyari na't nangyari. Minsan kasi yung future, alam niyo na eh. Pero ito nangyari na. Ang ginawa ni Jesus, dahil love ni Jesus, di ba? Dahil ang love po ni Jesus ay nakakabit doon sa identity ni Peter at hindi doon sa kanyang performance nung ginawa niya yung pagde-deny. May kausap. Tama? So, ibig sabihin, ang love ni Jesus nakakabit doon kung sino si Peter. Peter, kahit sino ka pa, mahal kita. Ganun tayo minahal ni Jesus. At lahat po tayo rito, gaano man kalaki o kadumi ang ating nagawa in the past, hindi tinitignan ni Jesus yan. Ang sabi lang ni Jesus, I simply love you. You know what, sa psychology, meron po tayong tinatawag na secure attachment. Sabihin nyo nga, secure attachment. Yung meaning po nun, pag sinabing secure attachment, ang meaning nun, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Sana all. Di ba? Kaya sa ano, sana all. Di ba? Pinangako mo yan nung kasal natin. Sabi mo, hindi mo tayo. Till death do us part, from richer and poorer, from sickness and health. Sasamahan kita. Mamatay ka. Sasamahan kita hanggang kamatayan. Tama? Secure attachment. Ganun po magmahal ang ating Panginoon. Kahit anong mangyari, dahil ako ay may commitment sa'yo, may covenant sa'yo, hindi kita iiwan. May kausap ako. Ang pag-ibig po ng Lord ay hindi parang wifi. Diba? Ang pag-ibig niya kasi pag ang wifi, pag dikit ka, nakakakonect ka. Pag lumaluy-layo ka na ng konti, umaandap-andap na yung signal mo, nawawala-wala na. Minsan pag may bagyo, pag kumukulog, lalong wala na yung wifi mo. Hindi po ganon ang pag-ibig ni Lord. You know what? Ang pag-ibig po ng Diyos, ang pag-ibig po ni Kristo sa atin ay parang angkla. Sabihin niyo nga angkla. Sa English, angkol. Angkol, diba? Sa English ay anchor. Diba? Yung kinakabit sa malalaking barko. Ibig sabihin, anumang mangyaring lindol, anumang mangyaring tidal wave, hindi mo matitinig yan kasi naka-angkla yan eh. Nakakapit yan sa lupa. Hindi basta-basta mapipiglas yan. At ang pag-ibig ng Lord sa atin ay parang angkla. Minahal ka niya hindi lang dahil maganda ka. Minahal ka niya hindi lang dahil mahinhin ka. May pera ka, mayaman ka. Minahal ka niya sa taglay mong kapangitan. Hindi sa pampihira. Sa taglay mo, kahit pangit ka, maganda ka, basta minahal kita. Wala ka nang hahanapin pa. Kapatid, minsan tayo, nalulungkot tayo. Walang nagmamahal sa akin. Wawa naman ako. Kapatid, mahal ka ng Lord. Kung di pa time na hindi ka magkaroon ng HHWW, si Lord nakaangkla na kaagad sa'yo. Diba? Akin ka, anak. May kausap ako. Quote, ganito magmahal ng Diyos. Hindi ka niya mahal dahil good boy ka. Mahal ka niya dahil good God siya. Hindi ka minahal ng Diyos dahil good ka. Minahal ka niya dahil good siya. Hindi basehan ang goodness mo kasi walang goodness sa atin. Ang liit. Pero si Lord kailanman hindi nagbabago kasi lagi siyang good. Amen po ba? Kaya ang sarap magmahal ng Panginoon. Huwag na tayong magbago. Mahal na mahal tayo. Huwag mo isipin na babawasan ang pagmamahal ni God sa atin kapag nagkakamali tayo. Napatunayan niya na yan doon pa lang sa krus. Nagkamali ka, pero itinuloy niya pa rin na magpapako siya sa krus. Anak, para sa iyo to. Tama? Yung encounter, naintindihan niyo, di ba, kagabi? Nung last time, alam natin kung paano tayo minahal ni Jesus. Romans chapter 5, verse 8, sabi po dyan, God shows His love for us in this, while we were still sinners, habang makasalanan ka, namatay siya para sa iyo. Minsan kasi tayo nagbibigay lang ng buhay sa mahal natin sa buhay kasi may kapalit
Pero ang Panginoon, kahit pangit ka pa, kahit makasalanan ka pa, pinili na kitang mahalin. Kaya hanggang kamatayan, kaya kong gawin. Ganun po ang Diyos. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord dyan? Malinaw that God loves us beyond our performance. So anong application po natin? Huwag mong mahalin ang asawa mo o anak mo dahil lang mabait sila ngayon. Mahalin mo sila dahil commitment mo sila. It's our commitment. Whether good or bad, walang mangyayari. Anak kita, therefore, mahal kita. Asawa kita, kahit minsan di mo ako pagluto, mahal pa rin kita kahit minsan sigaw ka ng sigaw, kahit bumaba ka ng sasakyan. Diba? Mahal pa rin kita kasi that's my commitment to you. Is that an amen? Amen. Praise God. At minsan kasi lagi tayo nagbabanggit ng records, nauulit yung mga dating nangyari. Tandaan natin, hindi ko nilagay yung verse, di ba, sa 1 Corinthians, chapter 13, verse 8 ba yun, di ba sabi, love does not keep records of wrongs. Ang tunay na nagmamahal, hindi ibinabalik yung mga lumang kaso. Di ba? Binubuhay mo pa yung dating kaso, mag-file ka pa ng, di ba, binuhay mo uli yung ano. Hindi mo na dapat buhayin yon. Panis na yon. Di ba? Lahat ng mga pinag-awayan nyo dati yon. Ba't binabalik mo pa ngayon? Hindi naman yun ang issue. Di ba ikaw nga, kapatid. Love does not keep records of wrong. Amen. Ano ba ang love? Pakita mo yung dalawa na yan. Dalawang klase. Ang tao kasi kung magmahal, I love you if. I love you when. I love you because. Minamahal kita kasi ginagawa mo to sa akin. Mamahalin lang kita kapag ganito ginagawa mo. Pero kapag hindi na, wala, tablahan. Bumalik ka na sa nanay mo. Diba? Ganun tayo eh. Pero dapat, ang unconditional love, once you commit, I love you. Period. Tapos, wala nang pagtatalo. Mahal kita. Ang objective po ng relasyon, solusyon. Hindi po palakihin ang sitwasyon. Amen po? Number 2. May natututo po. Pangalawa, paano magmahal ang Diyos? Jesus loves us beyond our mess. Sabihin nyo nga mess. Sa ating mga sablayan, minahal tayo ng Diyos. Sa ating kapangitan, minahal tayo ni Lord even in our mess. Sa ating mga palpak. And that's what we call grace. Sabihin nyo nga, grace. God is gracious to us. Ang laki-laki ng grace ni Lord sa atin. Kitang-kita yan. Maraming verse sa Bible na nagpapatunay na ang Diyos ay minahal tayo anuman ang mangyari. Kahit pangit ang nangyari. Minsan kasi tayo nagmamahal, minamahal kita kasi okay. Pero dapat sabihin natin, even they don't deserve to be loved, bibigyan pa rin natin. And that is grace. Tama? Hindi siya deserving mahalin. Niloko niya na ako, hindi siya deserving. But because you love by grace, hindi siya deserving, bibigyan ko pa siya ng chance. Nakagawa na naman eh. Hindi naman, lalong hindi siya deserving, bibigyan pa rin kita ng chance. That is love. That is grace. Tayo kaya, gaano kahalaki ang grace na binibigay natin sa kapwa natin? Si Lord, sobra-sobra eh. Matthew chapter 9, verse 10 hanggang 13. And as Jesus reclined at the table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and His disciples. Ang reclining po ganito. Kasi noong araw sa mga Hudyo, ang table po nila hindi cocktail table or pulpito. Noong araw, ang kanilang hapagkainan, may mga table iba-iba. Pero ang gawain nila, ang reclining, chillax. O, kamusta kayo? Diba? Kasama nila sa Jesus, they are reclining. Ganun po ang klase ng
Yan, sabihin natin to. Nagigisi po ako. Jesus is reclining sa kanyang mga disciples. They were reclining with Jesus and his disciples. When the Pharisees saw this, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with the tax collector and sinners?" Tignan yung guro nyo. Anong klase yan? Gayang ba ang lingkod ng Diyos? Di ba, naririnig nyo yung mga Pharisee? Ang Pharisee, banal, nakasutaan na puting-puti. Bawal dumikit sa makasalanan. Makasalanan kayo! Layo! Layo! Ganun po sila dati. Isinisigaw para layuan. Pero si Jesus, he ate with the tax collector and sinners, reclining. Relax! Close na close. Verse 12. But when he heard it, narinig ni Jesus, sabi niya, those who are well have no need of physicians, but those who are sick. 'Di ba? Ang mga magaling at walang sakit, hindi kailangan ng doktor. Verse 13, go and learn what this means. I deserve mercy, not sacrifice. For I came not to call the righteous, but I came to call sinners. Sino sinners dito? Sinners go to? Hindi na sahel, no? Sinners go to church. Tanggapin na natin yun. Kung sinners ka, ang simbahan, hindi museo ng mga banal. Ang simbahan ay hospital ng mga may sakit at makasalanan. Amen po? Kaya tayo narito kasi we are all sinners. Naghahanap tayo ng Panginoon, ng Diyos na kung saan tanggap nila tayo. At dito po sa Sogsim, everyone, lahat po tayo tanggap ng Diyos. Wala po tayong tinataboy. Maliban na lamang yung talagang nilulub yung sarili nila sa kasalanan. Pero kung ikaw ay lalapit sa Panginoon, tinatanggap tayo lagi ng Lord. I am not called the righteous, but I call the sinners. God is gracious to all sinners, especially tax collectors. Knowing tax collectors, ang tax collector, ang pinakasalot sa bayang Israel. Tad-tad ng korupsyon, matindi pa yan, parang kapares yan ng flood control, mga congressman, ang galawan. Ninanakawan na, lantaran pa, kung magpatong pa ng tax. Taas ng taas, lahat may tax. Pag umubo, may tax. Pag suminga, may tax. Lahat ng galaw mo eh. Diba? Para kang kabaligtaran. Para kang si Doc Alvin. Alam niyo bang di maganda ang ganitong pagtatayo? Diba? Lahat na lang bawal eh. Ano ba yan? Kaya nakita sa... Ano man lahat? Mamamatay na kami. Diba? Wala naman kami ginawang tama. Lahat na lang mali. Di ba? Kaya lang, ang problema ngayon, nalilito kung sinong Alvin ba. Meron kasi isang Alvin na naman, no? Si Doc Alvin at bahala na kayo mag-isip. Okay? So guys, again, God is gracious to all sinners. God is also gracious. Jesus is gracious not only to tax collector. God is gracious to children. God is gracious sa lahat po na may sakit. Hindi ko nilagay yung verse. Alam niyo ba si Jesus Christ, yung mga may ketong, ang mga may ketong pinandidirian yan. Kasi gusto natin makasi, baka makaawa. Pero Jesus, bago niya pagalingin, bago niya pinag-pray, ano ginawa niya? Hinawakan niya. Sana ganun tayo. Tanggalin natin yung barrier. Mukhang madumi to ha. Hindi ko kakamayan to. Doon ako sa mukhang mayaman. Mabango kagaya ni Kuya Vic. Di ba? Pag medyo, ay naka-short, dead ma. Kapatid, we must be gracious to all. Ano man ang kasuotan ng bawat isa? Istanahan, abutin, kamayan, ngitian. Amen? That is grace. It's beyond our mess. Diba? He is gracious to the bleeding women. Naalala niyo yung 12 taong dinudugo? Bakat na yon. Kitang-kita na yon. Pero anong ginawa ng babaeng dinudugo for 12 years? Mahawakan ko lang ang dulo nila. Nahawakan niya. Hindi sinabi ni Jesus, may humawak sa akin. May mantsa, oh. Diba? Bagamat, kung sakali may mantsa yon, hindi niya na pinaramdam na namantsahan siya. Ang sinabi niya,
may humawak sa akin. May naramdaman akong kapangyarihan lumabas sa akin because of that faith. Amen. So kapatid, mas gawin po natin, mas ikilos natin yung grace kaysa yung faith natin, kaysa yung galing po natin. May kausap ako. He is gracious even to the Samaritan woman at the well. Tama? Naging gracious siya. Biro mo, alam naman ni Jesus na itong babae na to, meron ng 5 asawa at kasalukuyan, yung kasama niya ay hindi niya namang asawa. Amen? So, that person, that woman, that Samaritan woman was totally socially messed. That woman was morally messed. Pero still, alam niyo ba, that Jesus went out His way. Sinadya niya talagang pumunta doon sa Jacob's well para lang talaga doon i-meet yung babaeng Samaritana. Para ayusin yung kanyang mess. Amen. Ang Panginoon po, may intensyon siyang puntahan, gaano man tayo karumi at gaano man kalayo, pupuntahan niya. May kausap ako. Amen? Jesus see the person and not the mess. Sana ganoon din tayo. Tignan po natin ang ating kapwa. Huwag tayong tumingin sa kanyang nagawang pagkakamali. Kasi matik naman lahat magkakamali eh. Tignan natin siya bilang tao. Bilang minahal ng Panginoon. Minsan may mga kapatid tayong nawawala, sumasablay. Huwag natin tignan, ba't kaya sila wala? Maybe, ang tingin natin, ano kaya naging problema nila? Amen? Huwag natin tignan, naging barrier sa atin na hindi sila kausapin, hindi sila pansinin. Because once you meet them, di ba? Lahat ng kaparaan, abutin po natin sila. We must look beyond their flaws. Sa kanilang pagkakamali, pagkukulang, wala sila ngayon na. Ano kaya naging problema? Abutin. May kausap ako. Jesus is gracious even to the adulterer, yung babaeng nahuli sa pangangalo niya. Diba? Dinala, batuhin hanggang sa mamatay. Jesus, guro, may nahuli kami, nangangalo niya, batuhin hanggang sa mamatay. Pero si Jesus Christ nag-explain, nagsulat sa lupa, twice. Tapos yung mga tao, binitawan ng bato, nag-alisan na. Sabi ni Jesus, babae, may bumato ba sa'yo? Sabi ng babae, wala po. Hindi rin kita babatuhin. Go and sin no more. Grabe. Guilty naman talaga yung babae. Pero mas pinili ni Jesus na maging gracious kaysa magpatol ng parusa. Amen po ba? Ang mundo handang mambato. Pero si Jesus, handang magpatawad. Sana tayo rin. Huwag tayo lagi mambato. Kasi walang perfect. Magkakamali. Kung magpagkakamali, anong gagawin mo pag nagkamali siya? Tapos na ang relasyon? O dapat mas magpatawad para tuloy ang relasyon? Amen? Pwede bang palapakan si God? Natututo po tayo. God is gracious even to the man on the cross. Yung magnanakaw sa cross na katabi ni Jesus, naging gracious din siya ron. Hindi ba't on his last breath, yung lalaki na kapako kasama niya? Biro mo, ang sabi na sa kanya, Panginoon, isama mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ngayon din, isasama kita. Grabe yung grace ni Lord. Wala nang pagkakataon para magbago yun pero tinanggap pa rin sa langit. Nag-ausap ako? At tayo man, kapatid, kahit anong edad mo pa, ang tanda nyo na, nag-encounter pa kayo, hindi na nga kayo makalakad. You know what? It's never too late for the grace of God. Walang matanda sa Panginoon. Amen? Walang huli sa grasya ng Lord. God doesn't need a clean life to save you. Pakita mo nga dyan na. He just need a repentant heart. Hindi kailangan ng perfect. Hindi kailangan 99.9% bago ipasa. Kailangan lang may pusong basag na handang magsisi. Amen? Saka na ako magsisimba kapag okay na ako. Saka na ako magsisimba kapag feeling ko malinis na ako.
may ginagawa pa ako hindi okay, hindi mo na ako pupunta ng church. Minsan tayo may ganyang attitude eh. Diba? Ang standard natin sa holiness, sa simbahan, when I'm okay. Tama, kapatid. Hindi mo kailangan maging malinis para lumapit. Pakita mo nga anak, kailangan mong lumapit para maging malinis. Play of words, pero ang tibay ng katotohanan na yan. Hindi mo kailangan maging malinis para lang lumapit sa Diyos o sa church. Kailangan mong lumapit para maging malinis ka. Huwag mong baligtarin. Kasi kailanman hindi tayo magiging perfect. Magiging perfect lang tayo kapag nandun na tayo sa langit. Hanggat nandito ka sa lupa, may mga pagkakataon, madudumihan ka, marurungisan ka. Lumapit tayo lagi sa Diyos. Amen po ba? Amen? So ang tao, lalayuan tayo kapag nalaman yung baho natin. Pero si Jesus, lalapitan tayo at lilinisin yung baho natin. Lapit lang kapatid. Dapat ang objective, ang galawan natin, lagi sa Panginoon, papalapit, hindi papalayo. Panghuli, samahan na po ako ng ating magandang binibini. Panghuli, Jesus loves us beyond His comfort. Beyond His comfort. His own comfort, I mean. Minahal tayo ng Panginoon kahit ito ay hindi na komportable sa Kanya. Kahit bahala lang ito, ang tawag po doon ay sacrificial. Jesus loves us sacrificially. Tayo ba ay merong ganong sakripisyo? Or kapag uncomfortable sa atin, ayoko, di mo na ako pupunta, kayo na lang, ang hirap niyan puyat nga ako Si Jason nga puyat pero kumakanta rito. Di ba? Puyat yan, di pa kumain yan. Di ba? Nag-aaway pa sila. Di ba? Ibig sabihin, no matter what, it's kahit uncomfortable, pero gagawin pa rin natin yung gusto ng Lord. Maliit na sakripisyo. We must love others beyond our comfort. Yung estado ni Jesus, nung nasa langit siya, sarap buhay niya ron. I have the all authority and power. Sabihin ko lang mangyayari, pero mas pinili ng ating Panginoong Jesus ang ma-discomfort, bumaba sa lupa para mamatay para sa iyo. That's discomfort. It's uncomfort. Philippians chapter 2 verse 6 to 8, sabi diyan, basahin po natin. Who, though He was in the form of God, grabe no? Si Jesus Christ was in the form of God, but did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself. Ginawa niya, siya ay nasa anyong pagka-Diyos, pero tinanggal niya, hinubad niya yung pagka-Diyos by taking in the form of a servant, by being born in the likeness of a man. Naging tao, hinubad ng Diyos, hinubad ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos. Sabi ng mga pilosopo, san sinampay? Hindi mo ganun. Hinubad ni Jesus, paano hinubad? The moment na naging tao siya, ayun yung paghubad niya. Being found in a human form, again, He humbled Himself by becoming obedient even to the point of death on the cross. Grabe yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Yung komportable niya, iniwan niya yung komportable. Nagsakripisyo para sa'yo. Why? Because that is the kind of love that God gave to us. He sacrificed Himself for you, for me, sa lahat po sa atin. You know what? Sometimes we need also to sacrifice our comfort zone. Apply po natin yan. Okay lang maging, mga encounter delegates, napuyat na nga ng Biyernes, dahil mahal si Lord, gigising ng maaga, kaunting sakripisyo. Pagod na kayo nung Saturday, pero still, nandito kayo ngayon, kasi meron kayong sakripisyo. Nagpupuyat pa rin kayo kasi may minamahal ka. Tama po ba? Hindi ko na chinat yung girlfriend ko kasi antok na ako Kapatid, labanan mo.
Mahal mo eh. Konting sakripisyo. Even our agenda, sacrifice po natin. Sometimes, the biggest sacrifice isn't money. It is interruptibility. Hindi po malaking sakripisyo ang pera. Ang sakripisyo po, maganda minsan yung ma-interrupt ka. Ang nagmamahal, pwedeng maabala. Amen po ba? Abala ko ba kayo? Si Brother Big, naabala ko kahapon. Kuya Big, pwede ka bang mag-attend? Hindi niya sinabi, Pastor, pasensya ka na, marami akong delivery. Sayang yung kita ko. Bagamat pwede yon, pero still, naabala siya. Bakit? Mahal niya yung Panginoon eh. Mahal niya yung delegates na meron mag-atid sa swimming pool. Amen? It's a little sacrifice. Ang nagmamahal, handang maabala. Philippians chapter 2 verse 4, huwag lang sariling kapakanan ang isipin, kundi isipin mo rin ang kapakanan ng iba. Huwag lang lagi tayo. Di ba? Pagkakain ka, uy, ang laki ng isda, akin ang ulo, anim kayo. Divided by dapat. Wag hindi first come, first serve. Tignan mo rin yung iba kung may makakain pa. May kausap ako. Tama? Yung oras mo, di ba? Pupunta ka sa simbahan. Ang tagal niyang gumising eh. Bilisan mo ligo para makaabot din yung iba. May kausap ako. Sacrifice in the name of love. Even our pride. Sacrifice mo yung pride mo. Huwag mo lagi sundin. Si Jesus nga eh. Di ba? Sabi niya, Father, forgive them for they did not know what they are doing. Alam niya naman mali eh. Pero sinacrifice niya yung right niya. Sinacrifice ng Lord yung pride niya. Jesus chose reconciliation over retaliation. Sana tayo ganun din. Kahit pwede ka nang sumagot, sige na, tama ka na. Tama ka naman pala. Di ba? Ibig kahit kaya mo sumagot, mananahimik ka na lang. Piliin natin ang mag-ayos kaysa mag-retaliate. May kausap ako. Mag-asawa. Diba, alam naman natin kung sinong tama eh. Sinong tama sa pamilya? Diba? Piliin natin mag-reconcile. Diba? Hindi. Makikinig din sa'yo yan. Pero at this very moment, sige na, tama ka naman palagi. No? Amen. Sacrifice love means being the one who say first, sorry. Dati alam mo, ang hirap magsalita ng sorry. Ang hirap bitawan yan. Pero please, dahil mahal mo, ibibigay mo na. Sorry ha. Sorry. Yung ba sorry parang hindi sincere. Sorry. Diba dapat minsan kahit ang hirap bitawan, galit nga ako, magsasorry ako. Minsan, ayun yung kailangan natin ibaba. Para lang maayos na tayo. Bumubulong-bulong, no? Sorry. Amen? You know what? Yung walang pride, marunong magpatawad. Mahirap kasi yung ayaw magpatawad eh. It is pride. Colossians, last verse. Colossians chapter 3, verse 13. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. You know what? Ang gandang example ng Lord. Lagi niya ine-example ang sarili niya. Magpatawad ka, anak, kasi ako nagpatawad eh. Alam niyo yung risk? Hindi ko nilagay yung verse. Kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Amen po? May natutunan. Kaya ba natin gawin ito? Etong tatlo na to. Love. We must love others beyond their performance. We must love others beyond their mess. We must love others even it's uncomfortable to us. Sa totoo lang, mahirap gawin lahat yan. Madali lang sabihin dito, maging ako, ang hirap kong gawin yan. Pero you know what? You cannot love, or I cannot love. We cannot love like Jesus loved kung hindi mo pa nararanasan yung love ni Lord. Kaya I challenge everyone, kilalanin mo ang Diyos mo. Kasi ang totoong pag-ibig, magagawa mo lang
kung naranasan mo rin yung totoong pag-ibig, kung paano ka minahal ng Diyos, unti-unti, ganun tayong matutong magmahal. Amen po ba? As a challenge, or what we call, gawin nating call to action, identify a person. Maghanap tayo ng isang tao sa buhay mo, sa trabaho, sa pamilya, sa kamag-anak, sa social media, napili mo ang lovable. Pwede bang connect ka uli sa Kanya? Iparamdam mo yung unconditional love sa Kanya. In spite of everything, mag-abot tayo. Choose one sacrifice. Sacrifice your pride. Sige, pagpipray kita, kahit galit ako sa'yo, pagpipray kita. Pagtitimpla pa rin kita ng kape. Babatiin pa rin kita kahit may tampuhan tayo. Amen. And do it without expecting in return. Huwag tayong gumawa kasi dahil may balik. Gumawa tayo kasi yun ang tama at yun ang pag-ibig. Natuto po ba? Ang tinitignan ni Lord, una sa lahat, hindi naman yung nakasulat eh. Hindi naman yung boses mo eh. Ang number one tinitignan ni Lord, diba? Man look on outward appearance, but the Lord always look at your heart. Lord, para sa mga kapatiran, O Diyos, na nagsuko ng kanilang buhay, Lord, I pray, God, pa aming mga prayers, personal prayers, ang madalain ko, Lord, sagutin mo, Panginoon, according, God, sa iyong kalooban, according sa iyong purpose. Let your will be done, O God. Turuan mo kami, Lord, magmahal sa mga taong, Lord, hindi kamahal-mahal. Sa mga taong, Lord, hindi deserving. God, teach us to love. Teach us to love unconditionally. Teach us to love graciously. And teach us, God, to love sacrificially. Lord, thank you so much. Sa iyo, God, ang glory for this morning. In Jesus' name.